Magbigay tayo reaksyon dito sa mga Pentecostal preachers na nangangaral sa bus at humihingi ng abuloy. Mapapansin ninyo na nananalangin pa lang itong preacher nila, yung kasama niya nag-aabot na agad ng sobre para sa abuloy or para sa mga magbibigay. Makikita po riyan kung paano sila naniniguro na bago makababa ang pasahero ay nahabutan na nila agad ng sobre para makapagbigay bago makababa. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan namin Panginoong Jesus. Amen. To God be the glory, mga ibig sabihin po natin kulahin po. Sinasabi po dito sa aklat po ng Marcos, ang kabanata po ay 16, talata po ay 15 hanggang 16. Sabi po rin ang salita ng Diyos at sinabi niya sa kanila, pumayo kayo sa buong sanglibutan. Inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya mga iniibig, sabi po riyan, sa may mga bagay na nabubuhay, hindi lang po sa lugar na ito, hindi lang po sa sasakyan na ito. Sinabi sa Biblia na libre ninyong tinanggap, kaya libre din ninyong ibibigay. Ang kaligtasan ay libreng ibinigay ng Diyos at libre nating tinanggap, kaya libre din nating ipapangaral sa taong nangangailangan ng kaligtasan. Dahil sa ganitong pangangaral ng mga Pentecostal Fourth Watch na nanghihingi ng abuloy sa mga taong di naman nila miyembro, ito ang nakakasira sa imahe ng Kristyanismo. Nasa salaula ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nanghihingi sila ng abuloy sa mga taong hindi nila miyembro, tapos sa loob ng iglesia nila, nangangaral sila taliwas sa mga taong hinihingian nila ng abuloy. Ito pa, isang preacher pa rin ng Pentecostal Fourth Watch ang nangangaral, tapos walang pagkakaiba, nanghihingi pa rin siya ng abuloy sa mga pasahero. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang hapon po ang aking pagbati. Muli, ako po ang inyong kaibigan na bahagi sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Nais ko po sa inyong dalahit ang salita ng Diyos, ang sinasabi sa aklat ng Juan, sa 3 ang talata ay 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginamit niya ang John 3:16 para akitin ang pandinig ng mga taong nakikinig sa kanya. Pero pagkatapos, ginamit niya ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 para ipasok ang paghihingi ng abuloy sa mga taong nakikinig sa kanya. Mga kaibigan, sa amin po mga pangangaral, kami po ay mayroong pagtanggap ng mga kaloob. In the book of 2 Corinthians 9 verse 7, ang sabi ng banal na kasulatan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ay ipinapangaral ni Apostol Pablo sa loob ng iglesia, hindi sa labas ng iglesia. Kaya kung ikaw Pentecostal, bakit ka hihingi ng abuloy sa mga taong hindi nyo naman miyembro? Dapat manghihingi kayo ng abuloy at pagkakaloob sa loob na inyong iglesia at hindi sa mga taong hindi nyo naman kapananampalataya at hindi nyo miyembro. Huwag niyong gamitin ang Biblia para makalikom ng pera, dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang tunay na pangangaral ng Biblia o ng Ebanghelyo ni Kristo. Kami po ay mangangaral ng libre ng salita ng Diyos. Huwag po kayo mag-alala kasi di po kami manghihingi ng anumang abuloy mula po sa inyo. Ang salita po ng Diyos na aming ipapangaral ngayon ay libre po sapagkat ang kaligtasan po na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin ay libre. Kaya ito pong ipapangaral po namin ng Ebanghelyo mula sa Biblia ay hindi po namin ito ginagawa hanap buhay, kundi ipinapangaral po namin ito ng libre sa mga tao sapagkat ang kaligtasan po na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin ay libre din po yon, walang bayad.
Pero may ginawa ang Panginoong Hesukristo sa atin. Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At yun po ang kanyang inutos sa mga apostol niya na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao sapagkat ito ang kaligtasan. Kaya po magbabasa po tayo ng Biblia, wala po ibang tinuturo doon ang mga apostol kundi kaligtasan po ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa oras po na ito, hindi po kami mangangaral ng anumang relihiyon sa kaligtasan, kundi ang ipapangaral po namin ay si Kristo na siyang tagapagligtas. Ang sabi po sa Matthew 1:21, at siya ay tatawagin niyong Jesus sapagkat siya ang maglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin po, nakita ng Diyos ang ating pagiging makasalanan. Ang sabi sa Biblia, walang sino mang matuwid, wala ni isa. At sa ating pagiging makasalanan, sabi po ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Aaminin man po natin o sa hindi, lahat po ng tao ay makasalanan. Likas na po sa tao ang pagiging makasalanan, kaya yun po yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kung makita nyo po, kung kayo po ay may mga anak, nagkasala po sa inyo ang mga anak, yan po ang nagpapahiwalay sa relasyon ninyo, sa anak ninyo at sa inyo. Kaya malayo po yung loob nyo sa isa't isa. Ganun din po sa tao pagdating sa Diyos. Ang tao ay makasalanan, yun po ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. At ang sabi sa Biblia, sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo pong mga tao ay karapat-dapat sa impyerno, maparusahan, magpawalang hanggan. Pero nakita po ng Diyos ang ating pagiging makasalanan at walang kabuluhan sa kanyang harapan, pero siya ay namatay na ipako sa krus para po sa ating mga kasalanan. Kaya po ang sabi sa karugtong, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. Ibig sabihin po, bagamat tayo ay makasalanan, binigyan tayo ng kabuluhan ng Diyos. Ipinakita po niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Binigyan po tayo ng pag-asa makalapit sa Diyos bagamat tayo ay makasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang magsisampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, ang kaligtasan ay wala pong pinipili. Sino ka man, matanda ka man or bata, mataba ka man or mapayat, mayaman ka man or mahirap, ang kaligtasan po ay para sa lahat ng taong makasalanan. Ibig sabihin, kung inaamin mo or inaamin natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan, kailangan po natin ng tagapagligtas. Sapagkat ang makasalanang tao ay walang paraan sa kanyang sarili para iligtas ang kanyang kaluluwa mula sa kapahamakan sa impyerno. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao at hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Kasi kung sa pamamagitan ng relihiyon at gawa ng tao, hindi na dapat na ipako ang Panginoong Hesukristo para sa ating mga kasalanan. Isa lang po ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ang sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, siya ang daan, hindi ang ating mga gawa, hindi ang ating kasikatan, hindi ang ating kayamanan at hindi ang ating relihiyon, kundi siya lamang po ang kaligtasan. Kaya ipinapangaral din ng mga apostol sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat po nating ikaliligtas. Ibig sabihin, ang ipinangaral ni Kristo na siya ang kaligtasan, yun din ang ipinangaral ng mga apostol na si Kristo lamang ang kaligtasan. Kaya sa ating mga gawa po, di po tayo maliligtas. Kasi kung sa gawa po tayo maliligtas, walang rason para bumaba pa ang Panginoong Hesukristo para sa ating kasalanan. Kung kaya naman pala nating bayaran ang ating mga kasalanan. Pero nakita po ng Diyos ang ating pagkukulang at pagiging makasalanan, kaya po siya ay nagkatawang tao na ipako sa krus para po sa atin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat kayo ay nakaligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ito sa mga gawa o hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Ibig sabihin, binigyang linaw na ang kaligtasan ay hindi po sa atin nagmumula, kundi sa Panginoong Hesukristo po.
sapagkat wala po tayong buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating sarili o sa ating mga gawa. Sapagkat ang buhay na walang hanggan po ay nanggagaling po sa Diyos na siyang umiiral noon, ngayon at magpakailanman. Siya lang po ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi po sa ating sarili. Kaya po, ipinapangaral din po namin ang kaligtasan na ito or ang ebanghelyo na ito na libre, sapagkat libre po ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa tao. Kaya po kami po, hindi po kami nanghihingi ng anumang abuloy dito sa inyo. Ito po ay libre at nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat malugod po ninyong tinatanggap at pinapakinggan ang salita ng Diyos. So, kung gusto niyo pong matiyak ang inyong kaligtasan, ang sabi ng unang Juan 5:13, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyong mga nagsisampalataya na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung mayroon kang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, matiyak mo sa iyong sarili ang iyong kaligtasan sapagkat ang Panginoon na nangako ng buhay na walang hanggan ay hindi po nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay sasampalataya, totoo po yun. At hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo po na siyang lumalang po sa atin at nagbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sinabi ko po kanina na tayo po ay makasalanan. Ano po ba ang gagawin ng taong makasalanan para siya ay mapatawad? Tayo po ay humingi ng pagsisisi sa Diyos. Pagsisihan po natin sa Diyos ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan, ang ating sariling pamamaraan ng kaligtasan. Magsisi po tayo sa Kanya at tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay o ng ating kaluluwa mula sa kapahamakan sa impyerno. Yan lang po ang paraan para tayo ay mga ligtas. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Wala pong ibang ibinigay na pangalan doon kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi din po sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesukristo at sumampalataya mula sa iyong puso, hindi po sa nguso, kundi mula sa iyong puso, na siya ay binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa bibig ipinapahayag, ginagawa sa ikaliligtas. Yun po ang malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya po mga kababayan, pinagpapasalamat ko po sa inyo sa aros na ito, ang inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, nakita po namin, Panginoon, ang aming pagiging makasalanan sa inyong harapan. Ngunit nakita po namin, Panginoon, ang inyong lubos na pagmamahal sa amin, bagamat kami ay makasalanan, ay ibinigay niyo pa rin po ang inyong kaisa-isang anak upang mabayaran ang aming pagiging makasalanan sa inyong harapan, Panginoon. Sapagkat nakita niyo po na wala po kaming kakayahan sa aming sarili upang kami ay iligtas sa aming mga gawa, kundi ang tagapagligtas lamang, Panginoon, ay ang Panginoong Hesukristo at siya ang gumawa ng daan o kaligtasan para po sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy niyo pong himukin, Panginoon, ang puso ng bawat isa dito upang sila ay patuloy na kumilala sa inyo at manalig sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa na sa Panginoong Hesukristo lamang matatagpuan. Dakila ka po, Panginoon, sa ipo namin ibinabalik ang pasasalamat at papuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo Jesus. Amen.